Welcome to K-Catalog. Sige, part na po tayo ng ating textbook page 81, level 3, unit 6. Number 1, 여러분이 한국에서 지금 살고 있는 동네와 여러분 고향의 동네는 어떻게 다릅니까? So, tinatanong tayo dyan, no? Ano daw yung pagkakaiba or difference nung tinitirhan mo na lugar doon sa iyong hometown versus sa tinitirhan mong lugar dito naman sa Korea. Kung nandito ka sa Korea, no? So, you have to compare ano yung differences nila. So, dito, we have 지역 이름. 지역 means area, and then name. So, kung ano yung pangalan ng lugar nyo. Tapos, dito sa Korea, and then another one is dun sa hometown mo naman. Next, we have 날씨나 계절. So, weather or seasons. So, pipili ka, no? Ano yung gusto mo i-compare? Yung weather or yung season? 주변 환경. So, yung 주변, surrounding. 환경, environment. So, ano yung mga nakapaligid sa'yo? So, i-describe mo, no? So, yan yung ating writing part. Meron akong pin-repair. Let's discuss that one. So, this is my example. So, 지역 이름. So, pangalan ng lugar dito sa Korea, sa Seoul ako nakatira. And then, sa Pilipinas naman, sa Manila. So, pareho, no? City yung tinitirhan ko, whether sa Pilipinas man yan or dito sa Korea. Pagdating sa 날씨 na 계절, yung pinili ko is yung 계절. So, sa Korea, we have 4 seasons. Pagdating naman sa Pilipinas, sa Manila, I remember I only experienced 여름, so summer, and 장마절. So, 장마절, it means rainy season. So, yung mga panahon ng ulan or bagyo, no? Yan. Tapos, pagdating naman sa 주변 환경, so ano yung mga nakapaligid? So, ito na. Sa Seoul, building soup. Again, ibig sabihin yan, building forest. Maraming building sa kung saan-saan dito, no? Same with Manila, building soup din. 문화 시설이 많다. So, same. 문화 시설이 많다. Maraming cultural facilities, mall, movie theater, museum. So, marami yan. 산이 보인다. So, pagdating dito sa Korea, sa Seoul, kahit nasa city ako, I can see yung mga bundok. Yan. Pagdating naman dito sa Manila, so sa Manila talaga wala akong nakikita na bundok, no? You have to go down papuntang Laguna bago ka siguro makakita ng bundok. Sa Manila siguro bundok ng basura yan, meron. Pero bundok na natural sa bababa ka pa muna, no? Pa south. And then Gyeonggi Malta dito sa Seoul. So dito sa part ng tinitirhan ko ng Seoul kasi medyo clear yung air dito, no? Hindi siya palaging stuffy. Pagdating naman sa Manila, maalikabok talaga and medyo stuffy yung air. Kaya nilagay ko Gyeonggi가 딱하다. Then, 교통이 편리하다. Same lang sa Seoul and Manila. So, ibig sabihin, convenient ang transportation. Although, mas convenient dito sa Seoul. And then, 한적하다. Pagdating sa Seoul, quiet. Yung part na tinitirhan ko ng Seoul, medyo quiet siya. Sa Manila naman, maingay talaga doon. So, nilagay ko, 소음이 심하다. Item number 2 for writing part, instruction. 지금 살고 있는 동네와 여러분 고향의 동네를 비교해서 써보세요. So, sabi, yung tinitirhan daw ngayon na lugar versus yung tinitirhan mong lugar doon sa iyong hometown ay i-compare and isulat. So, gagawin nating paragraph form lang, no, kung ano yung ginawa natin sa number 1. So, ito yung ginawa ko. Gagawin natin, basahin ko lang muna ng isang buo and then discuss natin per sentence. 제 고향은 필리핀 마닐라입니다. 마닐라는 필리핀의 수도라서 곳곳에는 높은 건물이 많습니다. 날마다 출퇴근하는 사람도 많고 소음도 심하고 해서 복잡한 곳입니다. 그렇지만 교통도 편리하고 문화시설도 많아서 살기가 편리합니다. 일자리도 많아서 좋습니다. 지금 서울에 삽니다. 서울도 한국의 수도라서 제 고향과 비교하면 같은 점이 많지만 다른 점도 있습니다. 서울도 마닐라처럼 산업단지가 많아서 공기가 탁합니다. 하지만 문화시설이 많고 교통도 편리합니다. 지금 사는 곳은 서울의 다른 지역과 비교해서 한적한 편이고 산도 볼 수 있어서 마음에 듭니다. 마닐라는 여름과 장마절이 있는데 서울은 사계절이 있습니다.
서울의 계절마다 볼 수 있는 풍경이 달라서 너무 좋습니다. 고향과 한국에 사는 것은 도시지만 지금 살고 있는 것은 도시와 농촌이 섞인 것 같아서 더 좋습니다. Okay, so ano ba yung sinabi natin dyan? First sentence, sabi ko, ang hometown ko is sa Manila, Philippines. Second sentence, in-explain ko na yung Manila is the capital city of the Philippines. That's why anywhere, so again, quote, ibig sabihin here and there, no? So anywhere sa Manila ka pumunta, 높은 건물이 많습니다. Maraming matataas na buildings. Third sentence, sabi ko dyan, everyday maraming pumapasok sa trabaho, kaya 소음도 심하고, so serious yung noise, maingay. That's why it's a place that is complicated. Okay, so 복잡하다, complicated, or magulo, no? Kasi maraming tao, maingay. And then, 그렇지만 교통도 편리하고, so dito, bumawi naman ako ng konti. So, ganun pa man, yung transportation naman ay convenient and marami din cultural facilities. That's why, yung pagtira dun sa Manila ay convenient. 일자리도 많아서 좋습니다. Also, madami ding job opportunities, kaya it's good to live there. Then, sa second paragraph, yung sa Seoul naman yung in-explain ko. So, now, I live in Seoul. Tapos, sabi ko sa second sentence, yung Seoul ay capital city din ng Korea. That's why, if I'm gonna compare it with my hometown, marami siyang, so mansiman, maraming similar points and at the same time, meron ding mga differences. Okay, so may mga similarities, may differences. And then yung next sentence, sinabi ko dyan na yung Seoul, katulad ng Manila, ay maraming industrial complex. So, ibig sabihin maraming factories or company for manufacturing. That's why yung air ay stuffy or hindi clear, no? Hindi siya ganun kalinis. Hajiman monhwashishori manko. So, bumawi din ako dito pagdating kay Sono. Ganun pa man, so same lang din yung sinabi ko. Maraming cultural facilities and convenient din yung transportation. And then, dito sa part na to, sa last sentence ng second paragraph, sabi ko dyan, yung tinitirahan ko ngayon na lugar, compared sa ibang part or area ng Seoul, ay tahimik. Okay, 한적 한편이다. So, ibig sabihin, tahimik na lugar siya, no? And also, 산도 볼 수 있어서, I can see the mountains. That's why I like it. And then sa last paragraph natin, dito ko na diniscuss yung about sa schedule naman, no? Seasons. Sabi ko sa first sentence, sa Manila, merong summer and rainy season. Then, sa Seoul naman, merong 4 seasons. Tapos, in-elaborate ko pa ng konti yung sa Seoul. Sabi ko, sa Seoul, every season, iba't ibang scenery or views yung makikita mo. So, nagbabago-bago yung makikita mo every season. So, sobrang ganda niya. 고향과 한국에 사는 것은 도시지만. So, itong last part na to, ang sinabi ko dyan is, yung tinitirhan ko sa hometown ko and dito sa Korea, yung lugar na to, pareho silang city, pero yung tinitirhan ko na city this time. So, I'm talking about Seoul, no? So, I was comparing Manila and Seoul. So, sabi ko dyan, 도시와 농촌이 섞인 것 같아. So, para siyang pinaghalong city and countryside. So, half-half siya. That's why, mas gusto ko siya. 더 좋습니다. Okay, mas nagugustuhan ko. Compared dun sa, as in, 100% city feels, no, yung sa Manila. Dito kasi sa part ng Seoul ngayon na tinitirhan ko, siya, no, medyo half-half siya. Yan. So, that's for our writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.